Ipokritong 11. Ipokritong 11 sapagkat ala naman palang moral ascendancy itong mga ito. Nung panahon nila, okay lang. Double standard. Ha? Kaya sabi ko nga, wala kayong moral ascendancy, wala kayong karapatang mag-walk out. Sabihin mo pang common sense, pagyabang mo pa kung anak ng teting naman no. Asan ang inyong integridad? Wala na kasi ang integridad ng Senado nawala yan, bumagsak yan nung simulan ninyong pagtakpan ng lahat ng mga sangkot sa flood control scandal. Dahil lahat ang diretsyo ay sa presidente. Hindi ba ga? Oh. Ngayon galit na galit kayo. Nag-walkout pa kayo. Pinagtatanggol pa kayo ng attack dog ng Malacanang. Naging dahilan ng kanilang pag-walkout, double edge ang dahilan. Pagka pinag-uusapan ay pabor sa kanila, okay lang. Oo, pero kapag kontra sa kanila at sa boss nila, hindi okay. Hindi okay. Paano ko nasabi yan? Paano ho kasi? Ako, Mario Joseph, hindi mo akalain, ano ha? Hindi pa natatapos, ano ha? Mabuti pa itong pag-walk out nitong mga nung Strong 11 ba? Ano ba tawag nila doon? Ha? Ang sabi ni Mang Tayban, ipokritong 11. Di ba? Ipokritong 11 sapagkat ala naman palang moral ascendancy itong mga ito. Oo. Dahil yung kanilang pag-walk out, double edge. Double edge. Pagpabor sa kanila, yung pinag-uusapang yung naging dahilan ng kanilang pag-walk out, double edge ang dahilan. Pagka pinag-uusapan ay pabor sa kanila, okay lang. Oo, pero kapag kontra sa kanila at sa boss nila, hindi okay. Hindi okay. Paano ko nasabi yan? Paano ho kasi? Ako, Mario Joseph, hindi mo akalain, ano ha? Itong mga tao na ito ay galit na galit dahil doon sa motion ni Senator Marcoleta, Rodante Marcoleta, na i-update. Ako, ang term ko kasi i-update yung Senate resolution na kanilang ginagamit, ano ha? Para sa mga pagdinig, sa pagdalo sa plenaryo, sa pagboto, and so on and so forth. Ang tingin ko dyan, kailangan na talagang i-upgrade sapagkat nasa mundo na tayo ng makabagong teknolohiya. Hindi naman laging present ang sino man. Lalo na halimbawa, kung mga importanteng pagkakataon, meron din namang kailangan mong dumalo sa isang pagtitipon. Nakapangako ka na ikaw ay dadalo dito sa pagtitipon na ito, ay kailangan mong dumalo at kailangan mo rin dumalo ng sesyon. Paano kang boboto? Lalabing isa na nga lang kayo, kulang pa. Lalabing isa na nga lang kayo, mawawala ka pa. Hindi ba ga? Ang gusto kasi nila ay payagan na ang mga senador, hindi naman isa lang kundi lahat na makaboto sa pamamagitan ng electronic system, ano ha? Ang tawag dito, online o kaya teleconferencing and so on and so forth. Kasi importante rin yan sa magkabilang panig. Majority at minority, kakailanganin niya sa mga pagkakataon nito. Halimbawa, nagkataon na itong si Senate Minority Leader Tito Soto ay kinailangan niyang tumugon sa panawagan ng presidente at pupunta sila halimbawa ay doon sa pinakadulong hilaga ng Pilipinas. Na nagkataon naman na mayroong importante pag-uusapan doon sa Senado at biglang nagkaroon ng division of the House. So kailangan magbutuhan. Kailangan magbutuhan kasi division of the House ay kailangan yung minority tsaka majority. Di ba ga? So pag bumoto yan, kailangan 13. Para maaprubahan o maipalo na kung ano yan. Paano halimbawa? Yan ho kasi halo-halo. Halo-halo yan. Pag bumoto, Hindi porke majority kasi yung majority pwedeng bumoto sa panukala ng minority. Kung talaga naman ito'y para pabor at makikinabang ang boto. And the same, ganun din naman. Ang problema, paano kung halimbawa ito ay plano ng minority? Lalabing isa na nga lang kayo o kaya ay majority sa boboto ay minority. Yung 11. Tapos 11 na nga lang kayo, kulang ka pa.
Hindi, you may be allowed to vote and join the plenary kahit na ikaw ay nasa sasakyan mo o kung nasaan ka man. Mr. President, mayroon lang kailangan doon sa kailangan bumoto. O di ba ka? Maiintindihan ng presidente yun. May sesyon. O sandali lang naman yung part na yun. Dahil ikaw naman ay updated doon sa nilalaman ng inyong agenda, hindi ba ga? Pero tingnan ho ninyo, sinasabi ko double-sided itong bagay na ito sapagkat itong Ipokrito 11 na ito ay meron hong may mga panukalang kapareho din ito. May mga panukalang kapareho din ito. Kagaya na lang halimbawa, noong July 31, 2019, isa hong proposed Senate resolution ang inihain ni Senator Ping Lacson, na senador ngayon, at dating Senate President Franklin Drilon during the time. At ito ho yung proposed Senate resolution number 51, kagaya ng inyong nakikita ngayon sa inyong mga screen. Yung proposed 51 na yan, anong pamagat? Direct, pakita mo nga para malaman. Ang pamagat ho niyan ay allowing Senator Leila de Lima to attend the plenary via teleconferencing. Di ba? Yan yung sinasabi diyan sa party na yan. At ang dahilan nila, bakit kinailangan? Sapagkat noong mga panahon ay nakakulong si Leila de Lima. Pero ang kanilang dahilan is unduly deprives daw itong mga ito. Ibig sabihin, ay ito isang uri ng pagkakait sa mga Pilipino na magkaroon ng representasyon sa Senado. Sila ng representasyon sa Senado, lalo na yung mga bumoto kay Leila de Lima. Di ba? Binoto namin yan, so she must represent us. Siya yung isa sa mga kakatawan sa amin doon. Pag hindi mo pinayagan yan, ay pinagkaitan mo itong mga tao na ito ng kanilang karapatan. Hindi ba ka? Pagkatapos, ang sabi pa dyan sa resolution na yan, mababawasan yung collective wisdom ng Senado. Hindi ba? Gandang pakinggan, ha? At tama naman. Totoo naman yun. Kailangan lahat ay mabigyan ng pagkakataon. Sapagkat si Leila de Lima nakakulong by the time. Pero hindi pa final and executory sapagkat una ay nakaapila. Di ba ga? Nakaapila ang kanyang kaso hanggang sa napawalang sala, hindi ba ga? Yan. Sa panahon ngayon. Kaya siya ay pinapayagang bumoto noon. Alright. Ang pumirma ho dyan ay sina Senator Ping at Franklin Drilon. Yan. That was July. Ang naghain ho niyan, July 31, 2019. At ito pa. Ito pa. Noong February 23, 2021, itong sina Senator Franklin Drilon, Senator Pia Ontiveros, Senator Kiko Pangilinan at nooy Senator Ralph Recto ay naghain din naman ng proposed Senate Resolution 658. Yan, yung nakikita ninyo na yan. 4 ho silang pumirma dyan. Tinakpan ko lang yung pinalabo ko lang para hindi makita yung kanilang eksaktong pirma. Yan sa resolution na yan, hindi lang ho sa plenaryo pinapayagang umattend si Leila de Lima. Pinalawak pa ito. Maging sa mga committee hearings and sessions, siya ho'y pinayagan din sa pamamagitan yan. Online at electronic teleconferencing. Di ba ga? So, yan sa mga bagay na yan, ay sila'y magkakakampi. Magkakasama. Pero bakit ito, sa pagkakataong ito, bakit ito yung naging banta sa integridad at seguridad ng Senado sa mga panahon na ito? Nung panahon nila, okay lang. Double standard. Kaya sabi ko nga, wala kayong moral ascendancy, wala kayong karapatang mag-walk out. Sabihin mo pang common sense, pagyabang mo pa kung anak ng teting naman no. Asan ang inyong integridad? Wala na. Kasi ang integridad ng Senado, nawala yan, bumagsak yan nung simulan ninyong pagtakpan ng lahat ng mga sangkot sa flood control scandal. Dahil lahat ang diretsyo ay sa presidente. Hindi ba ga?
Oh. Ngayon, galit na galit kayo. Nag-walkout pa kayo. Pinagtatanggol pa kayo ng attack dog ng Malacanang. Ang sabi, kaya daw pinayagan yan dahil mayroon hong pandemya noong panahon na yun. Mind you, ladies and gentlemen, mga kaabante, ang pandemya ay nag-umpisa noong December 2019 sa China, nung magkaroon ho ng outbreak sa China. Di ba ga? At ang Pilipinas ay nagdeklara at January 30, ito ho ay nakarating sa Pilipinas 2020. At by February o March 9, 2020, nag-umpisa na ang lockdown dahil sa public health emergency. Ibig sabihin, yung Senate Resolution, proposed Senate Resolution number 51, yan ang nangyari, wala pang pandemya. So what's the difference? At sino bang makikinabang yan? Isa lang ba ang makikinabang? Kayo rin. Dahil pwede rin kayong pumasyal. Lalo na, halimbawa, si Rizal Tiberos. Halimbawa, papasyal siya doon sa Negros Occidental. Dadalawin niya yung kanyang mga kaibigan doon. Nasa bundok at nasa kapatagan. Di ba? Dadalawin niya ron yung mga nagsisisigaw doon. Tapos kailangan niyang umattend ng sesyon. Kinailangan siya. Di pwede siyang dumalo. Cellphone lang ang gamit niya. Di ba ga? Pero dahil nga meron silang masamang iniisip at masamang binabalak laban sa mga Pilipino, ayaw nila. Kaya sila ay nagsipag walk out. Ronnie Ramos, Abante Pilipinas.